pananampalataya bilang Katoliko. Tayo po ay nagpapabinyag hindi lang po para makakuha ng baptismal certificate. Kaya po tayo nagpapabinyag upang yung mga bata ay tumanggap ng biyaya. Una, bilang anak ng Diyos. Ikalawa, bilang Katoliko at Kristiyano. Ikatlo, bilang mabuting tao na templo ng Espiritu Santo. Sana po sa tulong po ninyo, mga magulang ninyo at ina, maisabuhay po ng mga bata ang biyaya na kanilang tatanggapin ngayon. Bago po natin ipagpatuloy ang binyag, nais ko munang tanungin ang mga magulang, ang mga batang bibinyagan. Mga magulang, sigurado mo ba kayong gusto niyong pabinyagan yung bata? Opo, Father. Ibig sabihin, tinatanggap niyo yung responsibilidad para sa kanila. Kuhanin niyo po yung pagkakataon na yung bata gustong sumama sa inyo. Hanggat wala pong sapat na pag-iisip yung bata, sasama sa inyo yan. Dahil para sa mga bata, kayo po ang pinakamagaling, kayo ang pinakamahusay. Kasi wala po silang ibang nakikita kundi kayo. Dahil wala po silang sapat na kakayahan, wala po silang sapat na pag-iisip. Pagka nagkaisip na po sila, naintindihan po nila mga nangyayari, masasabi po nila na fake news nyo pala siya. Ngayon po, kung maganda po ang itatanim nyo sa mga bata, tatanawin pong utak na loob ng mga batang ito na kayong mga magulang nila. Mga magulang, kayo po unang teacher ng inyong anak. Kung ano ang inyong itatanim, yun ang inyong aanihin. Kaya please po, hubugin at gabayan niyo po ang inyong mga anak. Ikalawa, para po sa mga ninong at ina, kayo po ay napili ng inyong kumari at kumpare na maging ninong at inang ng bata. Hindi lang po para magbigay ng katinado at regalo sa kanila. Kayo po ay napili ninong at inang dahil kayong pangalawang magulang para sa mga bata. Kaya sana maging modelo at idolo po kayo ng inyong mga inaanak. Ngayon po bilang ginagawa ng simbahan at pagtanggap po sa mga batang bibinyagan, lalagyan niyo po sila ng krus sa kanilang mga noo. Kaya mga magulang ninong at inang, lagyan niyo nga po ng krus sa noo yung bata. Krus po sa noo. Mga magulang ninong at inang, lagyan niyo po yung bata. Put the cross in the forehead of the baby. Talo tayo. Padaan kami. Siya. Ako ba? Sige, ikaw pa. Ako ba, baby here? Okay. Okay po, ipay ating pakinggan ng mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Bumayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa pinag-uutos ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Kristo, at suko mo kami. Good morning po sa inyong lahat. Good morning din po, Father. Okay, ganito ho. Hindi po dahilan yung baptismal certificate
Kasi nalaman ko po, yung iba, kaya lang nagpapabinyag para sa baptismal certificate. Hindi po. Kasi sayang yung biyaya na pinagkakaloob ng binyag kung ang dahilan nyo lang po ay baptismal certificate. Papel lang po yun. Pero iba yung biyaya na tatanggapin ng bata bilang anak ng Diyos, Katoliko, Kristiyano at mabuting tao na pinagkakaloob ng sakramento ng binyag. Ikalawa, yung binyag po ay hindi po invento ng simbahan. Ang binyag ay utos ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin at babalikan yung ating Ebanghelyo, doon po natin maririnig ang utos ni Jesus. Sinabi po sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo't gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun ang gagawin po natin. Mamaya, bibinyagan po natin ang bata sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya mga magulang, salamat po dahil dinala niyo po ang bata para mabinyagan, nakatupad tayo sa utos ng Panginoon. Ikatlo, alam niyo po ba, lahat ng pagdiriwang ng simbahan palaging sinisimulan at tinatapos ng ang tanda ng krus ng sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Lahat po, maliban sa isa. Meron pong pagdiriwang ang simbahan na hindi sinisimulan ng ang tanda ng krus. Ano po yun? Yung binyag. Napansin niyo po ba kanina? Pagkatapos natin kumanta ng isang pananampalataya, ang sabi ko kagad sa inyo, sumayin niyong Panginoon. Walang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. O nga po, Father, ano? Bakit po? Kasi po, yung mga bata ay hindi pa miyembro ng simbahan. Kaya po wala pang ang tanda ng krus. Dahil ang pagdiriwang natin ay para sa kanila. Kaya nga lang, hindi pa sila miyembro ng simbahan, kaya wala pa po ang tanda ng krus. Ngayon, kailan po natin sila tinanggap bilang miyembro ng simbahan? Nung sila po ay nilagyan nyo na ng krus sa noo. Ayan, nilagyan natin sila ng krus sa noo. Tinatanggap ka na namin bilang miyembro ng simbahan. Hindi niyo po siya nilagyan ng krus sa noo at sinabi, pera usog, pera balis. Hindi po. Kaya po natin siya nilagyan ng krus, tinatanggap ka na namin bilang miyembro ng simbahan. Kaya simula ngayon, palagi nang may tanda ng krus. Dahil miyembro ng simbahan yung mga bata. Ika-apat, hindi po si Father ang magpapaganda ng binyag. Mga magulang, ninong at ninang, kayo po ang magpapaganda ng binyag. Dahil sinabi sa ating Ebanghelyo, turuan niyo sila na sumunod sa pinag-uutos ko. Bibinyagan ko po sila. Opo, pero hindi ako ang gagayahin ng mga bata. Kayo mga magulang ang gagayahin ng mga bata, kayo ang magtuturo sa kanila. Ano po ang ituturo natin? Una, turuan po natin silang mamuhay bilang anak ng Diyos. Dahil sa binyag, hindi na po sila ordinaryong tao. Dahil sa binyag, sila po ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, sila po ay grasya, hindi disgrasya. Sila po ay biyaya, hindi po sila problema. Kaya iparamdam naman natin sa mga bata na sila ay tunay na biyaya ng Diyos, na sila ay anak ng Diyos. Ikalawang biyaya, sa binyag, ang mga bata ay nagiging Katoliko.
Bilang Katoliko, ito po ay pagsasabuhay ng ating pag-ibig at paglapit sa Diyos. Kaya please po, turuan po natin yung mga bata na magmahal at lumapit sa Diyos. The family that prays together stays together. Napakaganda yung buong pamilya lumalapit sa Diyos bilang Katoliko. At yun po ang dahilan. Tuturuan po natin silang magmahal at lumapit sa Diyos. Turuan po natin silang magdasal. Turuan po natin silang magsimba. At least naman po, nakikiusap ako. Huwag niyo naman po gawing panakot si Father. Kasi po yung iba ginagawang panakot si Father. Sabihin pa naman po, huwag kang magingay. Magagalit si Father. Kaya po yung bata, galit kay Father. Naranasan ko po, nagmimisa ako, binibelata na mo ng bata. Binibelata po ako ng bata. Galit sa amin yung bata. Yung pala, ginagawang panakot si Father. Huwag naman po. Turuan po natin yung mga bata na magmahal at lumapit sa Diyos. At ito maganda. Bago po ako umalis dun sa assignment ko na yun, alam niyo po yung bata umebelan sa akin, naging sakrista ko ba? Naging sakrista ko ba yung bata na umebelan sa amin? Turuan po natin yung mga bata na lumapit sa Diyos bilang Katoliko. At ikatlong biyaya, dahil sa binyag, ang mga bata ay mabuting tao. Totoo po yun. Sa binyag, sila po ay mabuting tao dahil sa binyag, tatanggapin ng mga bata ang Espiritu Santo. Lalagyan mo po sila ng langis sa bunbun at sasabihin ko po, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Ipinagkakalog sa mga bata ang Espiritu Santo sa binyag. Kaya nasa kanila na po ang kabutihan. Kaya lang po, may konti pong problema. Ang problema po, ang Espiritu Santo ay hindi nakikita kasi Espiritu po siya. Wala po siyang katawan, kaya hindi po siya nakikita. Sino ang magpapakita ng kabutihan at kabanalan sa mga bata? Kayo, mga magulang ninong at ninang. Kaya nga po sinabi ko, kayo ang magpapaganda ng binyag dahil kayo ang gagayahin ng bata bilang mabuting tao. Father, iba na po mga bata ngayon. Iba na raw po mga bata ngayon. Sandali ho. Lahat po ng bata, pagka ipinanganak, walang alam. Sa mga batang ito, walang ipinanganak na nung pinanganak nagse-cellphone na. Meron po ba dito nung pinanganak nagse-cellphone na? Nung pinanganak, vlogger na. Nung pinanganak, nagtitiktok na. Wala. Wala po silang alam nung pinanganak. Saan po ang problema? Nasa ating mga matatanda. Dahil sa mata po ng mga bata, lahat ng ginagawa ng mga matatanda, kahit mali, nagiging tama. Galing naman ng anak ko, nagbubura na. Galing naman ng anak ko, chismosa na. Galing naman ng anak ko, basagulero na. Sandali, kanino kaya nakikita? Kung ano po ang nakikita sa atin, akala po nila, tama po yun. Kaya nga po ang palagi ko pong paalala sa mga magulang, ang kukuhanin yung ninong at ninang ay yung magandang halimbawa. Hindi eh. Ang kinukuha po ninong at ninang dapat makapalang bulsa. Dapat sikat. Meron po akong kilala, sikat, makapalang bulsa. Drug lord. Inaanak, eto, magsapo ka muna. Ano ang ituturo nun? Ang pagkuha po ng ninong at ninang, ang pagpapasihan po, merong magandang ugali na gagayahin ng bata paglaki. Napakasarap pakinggan.
sasabihin sa'yo ng inaanak mo, Ninong, Ninang, thank you po. Ikaw ang pangalawang magulang mo. Di ba napakasarap pakinggan? Paano kung ganito? Ninong, Ninang, malaki na po ako, pwede na makitang palitan. Baka hindi tayo naging magandang halimbawa sa mga bata. Kaya uulitin ko lang po, ang magpapaganda ng pinya ay kayo, mga magulang ninong at inang, dahil kayo ang magtuturo sa bata, gagayahin ng bata bilang anak ng Diyos, Katoliko, Kristiyano, at mabuting tao. Amen. Tatayo ngayon tayo.